Dahil pinili kang buhayin ng iyong ina sa sinapupunan niya, ang kanya mismong trilyonaryong pamilya ang sumira sa buhay niya. Ngayong lumaki ka na, iisa-isahin mong patumbahin sila hanggang sa mabawi mo ang kayamanang matagal nang ipinagkait sa kanya. Welcome back sa PS Rewind. Sa isang bilangguan, nakahiga si Beckett sa kanyang selda 4 na oras na lang bago siya bitayin. Dumating ang pari ng kulungan at mahinahon siyang tinanong kung kamusta na siya. Nagreklamo si Beckett na cheesecake ang binigay sa kanya imbis na chocolate bilang huling pagkain niya. Okay lang naman daw siya. Pinaalala ng pari na ito na ang huling pagkakataon niya para magsalita. Napaisip si Beckett at nagdesisyong ilabas na ang buong katotohanan. Kahit pa may mga chismis at istoryang kumakalat na tungkol sa kanya, mas nakakaengganyo at di ka panipaniwala ang tunay na ginawa niya. Well, nagsimula ang lahat sa kanyang ina na si Mary Redfellow, na isa sa tagapagmana ng Redfellow family na may kayamanang nasa 1.2 trillion pesos. Sa isang party, napansin niya ang isang musikerong si Gary. First sight pa lang ay nagmahala na sila. Hindi nagtagal ay nabuntis niya si Mary. Pero nagalit ng husto ang kanyang amang si Whitelaw. 18 anyos pa lang ang anak niya. Buntis na. Ultimatum agad. I-abort mo yan o mawawalan ka ng lahat. Tumanggi si Maryng ilaglag ang nasa sinapupunan niya at lumayas papunta sa mahirap na kabahayan. Nang ipanganak si Beckett, namatay agad ang kanyang ama sa pulmonary embolism. Hindi nawawala ng pag-asa si Mary na bigyan ng magandang buhay ang kanyang anak, kaya naghanap siya ng trabaho sa opisina. Kunento ni Mama Mary na kahit tinakwil na sila sa pamilya, may karapatan pa rin siyang manahin ng kayamanan dahil isang kontratang pinirmahan ng kanyang lolo para makaiwas sa buwis. Pero ang matatanda munang kamag-anak niya ang mauunang tagapagmana na 7 tao bago si Beckett, kaya kailangan niya lang hintayin silang lahat na mamatay. Kahit mahirap ang buhay, pinalaki pa rin ni Mary si Beckett sa kultura nila, estilo at klaseng pamumuhay katulad ng lumaki sa mayaman. Kalaunan, nahulog si Beckett sa classmate niyang si Julia na ambisyosang mayaman. Sa birthday party ni Julia, nagtaka ito nang makita siya doon. Sagot ni Beckett, "Inimbitahan ako ng mama mo." "Saan ka nakatira?" "Sa Belleville." "Pang mahirap ang lugar na yun. Pulubi ba kayo?" "Pansamantala lang kami doon. Balang araw, magmamana din ako ng maraming pera." Sa paglipas ng panahon, naging magkasintahan din si Julia Beckett. Di nagtagal, nagkasakit ng malala si Mary. Sa kanyang huling sandali, sinabi niya kay Beckett na karapat dapat siya sa mas magandang buhay na ipinagkait sa kanya. Pinapangako niya si Beckett na huwag siyang titigil hanggang sa makamit niya ang nararapat na buhay para sa kanya. Ang huling hiling ni Mary ay mailibing sana siya sa Redfellow Mausoleum na libingan ng kanyang pamilya, pero hindi ito pinansin ng kanyang ama. Inilibing na lang siya sa public cemetery. Nang pumunta si Beckett para magmakaawa sa kanyang pamilya at matamasa man lang ang kanilang pagmamahal at pakikisimpatya, isang sulat lang ang natanggap niya mula sa gwardiya na hindi nila siya matutulungan. Pagkatapos noon, napadpad siya sa iba't ibang ampunan at tuluyang naglaho ang relasyon niya kay Julia. Lumipas ang mga taon, nagbebenta na lang siya ngayon ng mga Amerikana. Araw-araw sinusubaybayan niya kung may namatay na ba sa pamilyang Redfellow at araw-araw din siyang bigo. Buhay na buhay pa silang lahat. Minsan ay nakita niya si Julia sa tindahan nila. Umiiwas sana siya ng tingin, kaso nakita na siya ni Julia at nagkamustahan sila. Nagtanong kung nakatira pa rin ba siya sa Belleville. Tumango siya at natanong din si Julia. Nanirahan daw siya sa London at Dubai, pero umuwi na siya ngayon. Nangahas si Beckett na ayain siyang mag-date. Ngumiti lang si Julia at sinabing engaged na siya kay Lime na dati nilang kaklase. Bago umalis, natanong niya ang tungkol sa kanyang mamanahin sa Redfellows at sumagot na mamanahin niya rin ito balang araw. Natawa si Julia at biniro siyang, "Tumawag ka sa akin pag napatay mo na silang lahat." Nang banggitin ni Julia si Beckett sa syota niya, ay sinabi nitong hindi nakatakatakang dun lang siya nagtatrabaho. Naalala ni Beckett ang kwento ng kanyang ina. 7 Redfellow ang mauunang magmana bago siya at wala maski isa sa kanila ang tumulong sa kanya maski sa kanyang ina. Unti-unting namumuo ang madilim na ideya sa isipan niya. Paano kung siya na mismo ang magpatumba sa kanila isa-isa? Sakali man, nauuna at pinakamadali sa listahan si Taylor, isang broker sa investment firm ng kanyang ama. Sa mga sumunod na araw, nag-aalangan si Beckett. Kaya ba niyang pumatay? O baka hindi kayanin ang konsensya niya? Sumakto pa tong si manager na ipapalipat na daw siya sa bodega sa probinsya dahil papalitan na ng bulakbol na anak ng boss ang posisyon niya. Nagalit si Beckett at umayaw na sa trabaho. Nagsimula na siyang sundan si Taylor at pinag-aralan ang bawat kilos nito. Sa isang house party ni Taylor, naghintay
Naghintay si Beckett sa gilid at nagmasid. Naghahanap lang siya ng pagkakataon. Nakita niya ito nang sumakay si Taylor sa jet ski papunta sa isang yate. Kaya sumunod din siya. Sa yate, napansin niya si Taylor na nanghihina at mag-isa. Bago pa magbagong isip si Beckett, kinuha na niya ang lubid, tinali sa paa ni Taylor at konekta sa angkla. Nag-aalangan pa sana siya nang biglang umubo si Taylor at nagulat siya. Patay. Sa libing ni Taylor kalaunan ay dumalo pa siya kung saan niya nakita ang papa ni Taylor, ang uncle niyang si Warren. Nagbigay si Beckett ng pakikiramay sa anak niya. Natanong ni Warren kung sino siya. Nagpakilala siyang anak ni Mary, ang kanyang pamangkin. Natuwa si Warren at dinala siya sa isang bar at sinabing proud siya kay Mary na kahit 18 anyos pa lang siya ay matapang na siyang nanindigan laban sa kanyang ama para sa kanyang sariling pamilya. Inamin ni Warren na nagsisisi siyang hindi man lang siya nakipag-ugnayan kay Mary at Beckett. Kaya naman inalok niya si Beckett na magtrabaho na sa kanya kapalit ni Taylor para makabawi man lang sa kanya. Hindi man siya qualified pero malaki ang tiwala ni Uncle sa kanya. Hindi man ito kasama sa plano niya pero tinanggap niya na rin. Sa unang araw bilang financial broker, napakahirap. Pero kalaunan, natutunan niya din ang lingwahe ng trading na kaalamang gagamitin niya kapag nakuha niya na ang kayamanang mana. Lumipat na siya sa susunod na target, si Noah, isang photography artist. Sa pagkakataong ito, medyo mas komportable na siyang pumatay. Sinundan niya si Noah sa loob ng ilang panahon. Dumalo siya sa isa sa mga art show nito. Nagpanggap siyang tagahanga sa isang litrato. Kaya lumapit si Noah at nag-usap sila. Ipinakilala ang sarili bilang avid fan ni Noah at nalamang magpinsan pala sila. Dinala siya ni Noah sa bahay niya at ipinakita ang photo development room. Nag-alok si Noah ng sigarilyo pero tumanggi si Beckett. Biglang tinawag si Noah ng kanyang girlfriend sa labas. Ipinakilala ni Noah ang kanyang pinsang si Beckett sa girlfriend niya. Sa salo-salo, nagkakwentuhan sila ni Ruth at pareho pala sila ng hilig ng pagmamahal sa literatura. Kaya tinuya sila ni Noah na mga nerd daw sila. Iniisip na ni Beckett kung paanong papatayin si Noah. Tapos may naisip siyang paraan ng banggitin ni Warren sa isang meeting na parang time bomb. Sa sumunod na gabi, nagsalo-salo sila ulit at makikita ang alitan ng magjowa na dinadaan lang sa tawanan. Nag-excuse si Beckett at pumunta sa photo development room. Nagdagdag siya ng sulfur at potassium chloride sa photographic stop bath na bubuo ng tulad sa dinamita. Sa isang spark lang, sabog ang lahat. Para malinis ang trabaho, nilagay niya ang bote sa ilalim ng lababo ng mas maaga para kung mag-imbestiga man, iisipin nilang nagkamali si Noah sa mga cleaning supplies. Ang huling kailangan ay isang mitya. Hindi mo na maitatanong. Dito siya laging nagyoyosi. Pagkatapos ng kainan, sadyang iniwan ni Beckett ang kanyang jacket para sumunod sa kanya si Ruth sa labas. Wala nang paligoy-ligoy pa, naglaplapan agad sila at gustong-gusto naman ni Inday. At saka sumabog si Noah. Dumalo din si Beckett sa libing ni Noah. Gusto man niyang ligawan agad si Ruth pero masyado pang maaga. Paalis na sana siya pero hinarang siya ng FBI agents. Tinanong kung siya ba ay tagapagmana din ng Red Fellow State. Hindi niya alam, sabi niya. Nagtanong naman siya kung bakit siya kini-question. Ipinaliwanag nila ang kapag may dalawang miyembro ng pamilya ang sunod-sunod na namatay, may protocol na isinasagawa ang bureau. Kinabukasan, pinuri ni Warren ang kahangahangang progress ni Beckett sa firm. Kalaunan, biglang pumasok si Julia sa opisina niya. Tinutuya si Beckett kung paano niya nakuha ang trabaho. Pinapalabas na siya ni Beckett pero ayaw. Pasimple pang kumuha ng susi niya sa lamesa. Sinabi ni Julia na kailangan nilang mag-usap ulit. At tinanong siya tungkol kay Noah at Taylor, Red Fellow. Umiling si Beckett. Tinanong ni Julia kung sino ang susunod at inaabangang marinig ito mula sa kanya. Pagkatapos, napaisip si Beckett na kailangan niya ng mas matibay na mga alibay. Baka alam na ni Julia ang ginagawa niya. Kinuntsaba niya ang isang katrabaho na pumunta sa food truck lagi kung saan siya makikita ng CCTV. Ang ikatlong Red Fellow sa listahan ay si Stephen Red Fellow, isang pastor. Alam na ni Beckett na kung may tatlong magkakasunod na pagkamatay ay magiging pattern na. Pero alam din niyang 2 beses nang inakusahan si Stephen ng money laundering at kaaway niya pa ang mga dating manager niya. Kaya kung mamamatay man siya ay walang magdududa kay Beckett. Nagpanggap si Beckett bilang reporter ng magazine. Tinanggap siya ni Stephen at nagsimula ang interview. At habang nagpapaliwanag si Stephen tungkol sa mga larawan, naglagay ng lason si Beckett sa mga inumin. Nabanggit ni Stephen na dahil sa mga kayamanan at pangalan ng kanyang pamilya, palagi raw siyang inaatake ng mga tao. Ipinakita sa kanya ang samurai sword na regalo ng alkalde at tinututok na kay Beckett ang talim. Alam ni Stephen na nagpapanggap lang siyang reporter, kaya kinumpronta na kung sino siya. Kaya umamin na si Beckett na magpinsan sila. Na-awkward tuloy si Stephen dahil akala niya ay isa siya sa mga gustong pumatay sa kanya. Sinabi niyang minsan, nagiging paranoid
na siya sa posisyon niya at dapat nakilala niya agad si Beckett dahil magkahawig sila. Hindi nagtagal, inatake siya sa puso at namatay. Tumanggi din ang simbahan ng karagdagang investigasyon dahil kontrobersyal si Stephen. Isang linggong nakalipas, nagtagpo si Beckett at Ruth. Nakwento ni Ruth na plano niya na talagang hiwalayan si Noah pero namatay na siya bago pa mangyari yun. Kaya inaamin niyang hindi siya masyadong nalungkot nang namatay siya. Masama ba akong tao? Umiling si Beckett at sinabing, honest ka lang. Saka siya inayang mag-date. Pag uwi, naabutan siya ni Julia na naghihintay sa loob. Nakuha nga pala nito ang susi niya sa opisina nung nakaraan. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Busy ako. Nakwento ni Julia na nagsisinungaling sa kanya ang asawa niya ng maraming taon kaya wala na silang pera. Pinaalala pa ang dati nilang chemistry. Kaso tumunog na ang doorbell. Mabilis siyang itinaboy ni Beckett palabas at sinabi kay Ruth na nasira ang niluto niya kaya kumain na lang sila sa labas. Simpleng babae lang si Ruth at hindi naghahangad ng ano pa mang luho sa buhay. Naisip ni Beckett na tumigil na dahil may bagong trabaho na siya at lumalalim pa ang relasyon nila ni Ruth. Pero nagpasya na rin siyang ituloy dahil sayang naman ang galing niya kung hindi niya patatapusin. Ang susunod na target ay si Cassandra, kilala sa pag-aampo ng mga bata mula sa iba't ibang panig ng mundo. Nang matunugan nito ang sunod-sunod na kamatayan sa pamilya, naghigpit siya ng seguridad. Pero natuklasan ni Beckett ang spa na pinupuntahan niya tuwing Martes ay walang seguridad. Nagpanggap siyang empleyado at nag-alok ng teeth whitening service na puno ng kemikal na ginawa ni Beckett. Ang kamatayan niya ay dineklarang dahil sa biniling murang produktong binili sa iba't ibang panig ng mundo. Susunod sa listahan ay ang tiyuhin niyang si MacArthur na isang bigating National Air and Space Museum na libangan ang mga mamahaling paglalakbay tulad ng $550 million para sa isang moon trip. Pinuna siya ng reporter dahil gumagastos siya ng ganito kalaki sa layaw pero nagdududa ang kanyang mga empleyado dahil wala silang health insurance. Bago siya lumipad, binigay ni Beckett ang isang nilasong inumin. Patay. Kalauna, nagtingin-tingin na sila ni Ruth ng bagong apartment at ipinahayag na ni Beckett ang kanyang pagmamahal at nagsama na sila mula noon. Sunod na sa listahan ay ang uncle niyang si Warren Redfellow. Pero sa puntong yon, napamahal na siya kay uncle at hindi man lang niya maisip na patayin siya. Sa unang pagkakataon ay nakontento na rin siya sa kanyang buhay. Matatag pa ang relasyon nila ni Ruth at nagtakda na sila ng engagement party kasama ang kanyang mga magulang. Sa pagpasok sa trabaho, hinarang ulit siya ng mga FBI agents. Nagulat bahagya si Beckett. Tinanong nila kung nasaan siya noong hapon ng April 10. Tiningnan ni Beckett ang schedule at sinabing bumili siya ng hotdog sa food truck. Tinanggap naman nila ang alibay niya. Pauwi na sila sa trabaho isang gabi. Biglang nahimatay si Warren. Agad siyang dinala ni Beckett sa ospital. Kada linggo, nakikipag-usap si Warren kay Beckett. Naramdaman niya kay Beckett na wala siyang tigil na humahabol sa pera. Pero kahit anong galing niya, may kapalit ito. Sinabi ni Warren na tingnan siya bilang halimbawa. 61 na siya pero wala man lang siyang mahal sa buhay. At si Beckett lang din ang bumibisita sa kanya sa ospital. Pinayuhan siya nitong hanapin ang taong pinakamamahal mo at pahalagahan mo siya. Dahil yun lang ang hindi maitutumba sa salapi. Kaya naisip ni Beckett na tumigil na rin. Pero napagtanto niyang isa na lang din ang natitirang Redfellow at ito ay ang mismong lolo niyang si Whitelaw. Kinabukasan nakatanggap siya ng sulat mula kay Whitelaw. Imbitasyon ngayong dinner. Sinabi niya ito kay Ruth pero binilinan siya na huwag siyang malilate sa kanilang engagement party. Pero sumingit pa sa kanyang opisina si Julia na may dalang envelope. Sa loob ay mga litrato at ebidensyang siya ang may pakana ng mga pagkamatay. Tinanong ni Beckett kung ano ang gusto niya. Patayin si Whitelaw, ang sabi ni Julia, at magbigay ng $300,000 sa opisina ng asawa niyang si Lyle sa loob ng 30 minutes. Kung tumanggi siya, ay papadala niya ang mga litrato kay Ruth. Umaksyon siya agad at nang gigigil na pumunta sa opisina ni Lyle. Tinawagan si Julia, tsaka binigay ang tseke. Tinuya pa siya ni Lyle na malayo na ang narating ni Beckett para sa isang batang ulila. Kaya nagsapakan sila at bumagsak si Lyle. Dumiretso si Beckett sa Redfellow Estate. Pinatuloy siya ng gwardiya at nilak ang pinto sa likod niya. Sa wakas ay nagkita na sila ng lolo niya. Nagkomento ito sa mabilis na pag-angat ni Beckett sa buhay at bilang tagapagmana. Tinanong ni Beckett kung anong ibig mong sabihin. Siguro pinatumba mo lahat ng kakompetisyon mo sa iyong
landas. Mga 2 o 3, sagot ni Beckett. Nagbuntong hininga si Whitelaw at sinabing ang ganitong buhay ay hindi para sa lahat. Mapapayoko ka sa katandaan at magsisisi sa maraming taon. Natutunan ko ang pinakamasakit sa buhay ay ang pag-uusig ng sariling konsensya. Ang boses na nagsasabi ng kung ano ang tama o mali. Sinabi niyang paborito niyang anak, si Mary. Tinanong ni Beckett kung bakit niya hindi tinulungan si Mary. Hindi sumagot si Whitelaw. Sa halip ay dinala siya sa isang silid at pinakita sa kanya ang isang baril na pag-aari pa ng kanyang lolo. Ibinigay ito kay Beckett at pinapasubok sa kanya at nagpapahiwatig pang barilin na siya. Nang gigigil man si Beckett pero tumanggi siya at sinabing uuwi na siya para humabol sa party dahil ilang oras nang naghihintay si Ruth sa kanya. Pero nakakandado na pala ang mga pinto at nakalak din ang mga bintana. Narinig niyang papalapit na ang lolo niya. Naghabulan sila. Nakakita siya ng pana pero mintis. Pinagbabaril siya ni Whitelaw at nang maubusan ng bala, nagpana ulit si Beckett at dedo na si tanda. Di nagtagal dumating ang pulisya. Sinabi ni Beckett na wala silang dating relasyon ng lolo niya at inimbitahan lang siya bigla. Sa wakas ay nakauwi na siya sa apartment. Nagdududa na si Ruth na may tinatago siya at aminin niya na ang lahat kundi ay iiwan na siya ni Ruth. Gusto man ni Beckett na magkumpisal pero ang sinabi niya lang ay ang nasa balita. Tinuring ng pulisya ang pagkamatay ni Whitelaw bilang self-defense. Hindi nagtagal namana na ni Beckett ang trilyong kayamanan ng Red Fellow at tinanggap na siya ng New York High Society. Ang buhay na inaasam ng kanyang ina para sa kanila. Ito na nga ba talaga? Pero sisimulan pa lang sana niyang tamasahin ang bago niyang buhay ay inaresto na siya ng FBI. Pero hindi para sa lahat ng pagpaslang na ginawa niya, kundi para sa pagpatay kay Lyle na hindi naman niya ginawa. Tunay na nagbibiro ang kapalaran para kay Beckett. Nahuli na siya sa wakas, pero para sa krimen na hindi naman niya ginawa. Napakatibay ng ebidensya laban sa kanya. Ang CCTV na pumasok siya sa opisina ni Lyle at lumabas ng 5:03 ng hapon. Ilang minuto bago ang oras ng kamatayan niya sa pagitan ng 5:06 at 5:15. Ang murder weapon, isang letter opener na may fingerprints niya kasama pa ng galit niya kay Julia na mismong tumistigo bilang asawa ng biktima at unang nakakita sa katawan. Tinanong kung mahal niya si Beckett. Oo, ang sabi niya. Tinanong kung ganun din ba si Beckett sa kanya. Buong kumpiyansang sinabing mahal siya ni Beckett simula bata pa lang sila. Guilty ang hatol ng hukom kaya death penalty si Beckett. Isang araw bago siya bitayin, dumating si Julia para bisitahin siya. Ayaw man lang niyang makausap si Julia at sinabi niyang mas pipiliin niya pang mamatay kaysa makasama si Julia. Walang pagbabago sa ekspresyon ni Julia. Pero may proposal siya at sinabing hawak niya ang sulat ni Lyle bago niya kitilin ang sariling buhay. Tinanong ni Beckett kung ano ang gusto niyang mangyari. Gusto niyang makuha ang lahat ng mana ni Beckett at ang lahat ng pag-aari niya. Wala nang pagpipilian si Beckett kaya pumirma na din siya. Pagkatapos noon, humiling siya ng pare. Kalmado lang siya dahil naniniwala siyang tutuparin ni Julia ang pangako niya. Nagbabasa na ng talata ang pare bago siya bitayin. Tahimik na nakaupo si Beckett pero kinakabahan na siya at nag-aalangan habang lumalapit ang oras. Pero sa huling sandali, nabalitaan ang pag-unlad ng kanyang kaso at pinalaya na si Beckett. Paglabas niya, naghihintay na sa kanya si Ruth. Natuwa siya pero hindi ito nagsasalita at ibinigay lang sa kanya ang locket ng mama niya saka umalis. Tila alam niya na ang lahat dahil sa malayo nakita niya si Julia na may Rolls Royce na naghihintay sa kanya. Sumakay na lang din siya at umuwi sa kanyang malaking mansyon kasama si Julia. Anong mas pipiliin mo? Kayamanan o pamilya? I-comment mo ang gusto mong i-rewind namin next. Subscribe para sa marami pang masasarap na recap.